Pinagpala po bang lahat? At minsan ba'y palakpakan natin ang ating dakilang Diyos na buhay? Amen? So dahil mabuti ang Panginoon Diyos at sa araw na ito, at tunay nga na tayo po share, ay subscribe. makakarinig ng mabubuting salita ng Diyos, mga pangako ng Diyos na kung saan ay hindi mo malilimutan kailanman. Amen? So sa buhay na ito, talagang bilang Kristiyano, hindi po maiwasan at marami ang nababagabag. Amen? Marami ang mga suliranin, problema, pagsubok na nararanasan ng marami. Amen? Pero bilang Kristiyano, sa panahon ngayon dito sa Jesus is My Life, dapat po nauunawaan po natin ang ating nabasa na salita ng Diyos ay kailangan ay manatili ito sa ating mga puso. Amen? Ibig sabihin, kailangan ang salita ng Diyos ay manatili sa puso na kung saan, kahit saan ka naroroon, saan ka man magpunta, dala-dala mo ito upang dumating man ang mga problema at pagsubok, maaalala mo ang pangako ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. So sa panahon ngayon, talagang marami ang mga dumaranas. Mga kapatid ko, ulitin ko, ang problema at pagsubok kailanman ay hindi maalis sa buhay ng maraming tao, lalong-lalo na sa mga Kristiyano. Amen? Pero ganun pa man, kailangan natin na lalo pang sumampalataya sa ating Panginoon. Lalo pa natin paniwalaan ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Sapagkat siya na lamang ang tanging maglulutas ng ating mga nararanasan sa ibabaw ng mundong ito. Amen? Sa oras na ito, makipagbukas po kayo sa akin dito po sa Juan, Kapitulo 14, versikulo 1. So, mga kapatid ko, ito po ang ating maririnig, pakinggan po natin. Ang sabi po ng ating Panginoon, huwag mapaggabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Amen? Malinaw at maliwanag na sinasabi ng ating Panginoon na huwag mapaggabag sa ating mga nararanasan sa buhay. Amen? Ito ang pinakamainam na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Manampalataya ka sa Diyos at ganon din sa ating Panginoon. Na ibig sabihin, kapag naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka rin na ang anak ng Diyos na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, tunay nga tayo po ay mga Kristiyano. Amen? Mananampalataya ni Kristo. So, ang sabi po dito, huwag mabagabag. Amen? Alam naman po natin sa buhay natin na tayo po ay dumaranas. Sinabi ko na po kanina, mga problema at pagsubok. Minsan sa buhay natin, amen, sasamba ka na lang. Ngunit, sa pagsamba mo, maaalala mo, wala ka palang bigas mamayang tanghalian. Amen? Maaalala mo minsan, amen, na mayroon ka palang bayarin sa kuryente at bahay na upahan. Pero alam niyo po mga kapatid ko, sa akin pong natutunan sa pagbulay-bulay sa kanyang salita, na atin pong naunawaan, sa kabila ng lahat na mararanasan natin sa ibabaw ng mundong ito, kailangan pala natin ipagkatiwala ang lahat ng ating nararanasan sa ating Diyos na buhay. Amen? Dahil yan po ang sinasabi ng Panginoon. Talagang malinaw na sinasabi niya na huwag mabagabag sa lahat ng bagay. Amen? Lahat naman ng tao dumaranas ng mga problema at pagsubok. Amen po? Maglalo na ang mga Kristiyano na higit na dumaranas ng mga iba't ibang klaseng mga pagsubok na hindi mo inaasahan, na hindi mo hinihingi, ngunit nariyan sila upang ganasin mo ang lahat ng bagay na yan. Dahil kung wala ang pagsubok, paano mo mararanasan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos na buhay? Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Amen? So kailangan po natin sumampalataya sa ating Diyos Ama na nasa langit, at gayon din sa kanyang buktong na ng ating Panginoong Jesucristo. Kailangan sa buhay na ito,
Ipakita natin sa dyablo na hindi tayo kayang pigilan sa ating pagsamba sa kabila ng lahat na ating nararanasan sa ating mga buhay. Ipakita natin sa kaaway na kung saan na sa ating pagsunod sa Diyos, walang makakapigil anumang sakit karamdaman. Kung kaya mong ihakbang ang iyong mga paa, ihakbang mo patungo sa simbahan. Kung hindi mo kaya, diyan ka na lang manatili sa bahay at manalangin ka. Amen? Alam niyo po mga kapatid, sa buhay na ito, hindi talaga maiwasan ang lahat ng bagay na mararanasan ng bawat isa. Sakit karamdaman, problema, amen, lahat ng bayarin. Lahat ng problema na kung saan hindi mo naman hinihingi sa Diyos na buhay. Amen? Pero dumarating po talaga siya. Ang kailangan natin bilang Kristiyano, amen, ay ang sumunod at tumiwala sa ating Diyos upang sa riyon, balang araw na ating nararanasan ang mga bagay-bagay na hindi natin gusto, dahil sumusunod ka sa ating Panginoong Jesucristo, matatanggap mo ang kanyang mga pangako. Amen. Tagaanan ng bigat ng iyong mga nararanasan. Amen. Solusyon ng mga problema at pagsubok. Amen. Lahat pong yan ay mararanasan ng isang Kristiyano magpatuloy lamang sa pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Minsan sa buhay natin, amen, hindi po lahat ng mga tao, Kristiyano man o hindi po lahat ay may mga sariling bahay. Tama? Ang iba dyan na nangungupahan. Amen. Kung ikaw na tao ay mayroon kang hinihigaan at tutulugan, may inuupahan na rin. Amen. Isa ka sa mga mapalad dahil may natutulugan kang maayos. Tama po. Tingnan niyo po yung iba. Maraming mga tao ngayon na palaboy-laboy sa labas na walang matutulugan kundi ang sahig ng siminto kung saan-saan lugar. Kawawa naman. Pero ikaw, mayroon kang natutulugan na maayos. Amen. Lalong-lalo na doon sa may mga sariling bahay. Nasa loob ng church, nasa labas ng church, ipagpasalamat mo yan sa ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Pero kung ikaw walang bahay dito sa lupa, huwag mo nang alalahanin yan. Dahil dito sa ating babasahin, pakinggan po natin ang sunod na verse. Ang sabi mo dito sa verse 2, sabi ng Panginoon, sa bahay ng ating Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang ipaganda kayo ng inyong matitirhan? Lahat ng walang bahay sa ibabaw ng mundo ito, amen, kailangan mong kumilala sa Diyos, sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bagamat wala kang bahay na tinitirhan sa ibabaw ng mundo ito, wala kang lubos na kayamanan, amen, wala ka sa mga bagay-bagay gaya ng iba, mga kapatid ko, manampalataya at makinig sa ating Panginoon dahil nangangako ang Diyos sa kanyang sinabi. Doon sa pupunta niya sa bahay ng Amang nasa langit, maraming silid. Kung ikaw sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, baka isa ka sa mabibiyaan ng silid na ito. Sabay-sabay na palapak sa ating Panginoon. Amen. So, ibig sabihin mga kapatid ko, ikaw na nandito sa lupa, tayong lahat, amen, bilang Kristiyano, wag na nating hangarin pa na tayo po ay magkaroon pa ng silid sa ibabaw ng mundong ito. Okay na yung mayroon kang nahihigaan, na ilapat mo ang likod mo sa sahig, nakahiga ka ng maayos, dahil nananampalataya ka sa Panginoon, may payapa ka, pasalamatan mo ang ating Diyos na buhay. Amen? Ganun kabuti ang Panginoon. Kaya alam niyo po, sa ating buhay na ito, hindi ko na ninanais pang yumaman, material na bagay. Amen? Alam niyo po doon sa hindi nakakakilala sa atin. Alam niyo po ba ang trabaho ko sa loob ng isang linggo? 2 araw lang, may minsan nga po, half day pa. Amen? Pero alam niyo po, sa kabila ng lahat, mabuti pa rin ang Diyos sa buhay ko. Amen? Dahil patuloy na sinusupply niya ang ating pangangailangan sa kabila ng lahat na wala akong kinikita araw-araw, doon lamang sa 2 araw sa loob ng isang linggo.
Pinagpapasalamat ko sa Diyos po yan dahil mabuti ang Panginoon. Amen? Amen. So, malinaw ang sinasabi ng Diyos na sa bahay ng aking ama ay maraming silid. At sinabi niya, kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo? So, ibig sabihin, malinaw na sinasabi dito, totoo ang sinasabi ng Panginoon at hindi siya nagsisinungaling gaya ng tao. Tama po mga kapatid ko? Malinaw ang sinasabi na totoo ang sinasabi ng Diyos na baka ikaw na nakaupo riyan na naniniwala sa ating Diyos, baka isa ka sa mapili ng Panginoon na magkakaroon ng sariling silid. Amen? Hindi sinungaling ang Diyos gaya ng tao. Ang sabi po ng Bilang chapter 23, verse 19, ganito po ang ating magbasa. Ang Diyos ay di sinungaling, na tulad ng tao, ano man ang sabihin niya ay kanyang gagawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So malinaw na sinasabi na ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Kung ano ang sinabi niya na isinulat sa banal na kasulatan, amen, nabasa mo o narinig mo, sinampalatayanan mo, tunay na isa ka sa mga mananampalataya ng Diyos na pagdating ng panahon ay mapipili kang magkakaroon ng silid na nasa Diyos. Amen? Ang problema, alam na natin na mayaman ang Diyos. Amen? Alam natin na may bahay ang Diyos na kung saan na maraming silid. Minsan nagdadala-dalawang isip pa tayo. Tama po? Minsan sasamba ka na lang alalahanin mo pa ang pangangailangan sa bahay. Minsan alalahanin mo pa ang mga gastusin. Amen? Kaya kung minsan sa buhay Kristiyano, nasa halip na sumamba, amen, magtatrabaho muna. Bakit? Kasi may pangangailangan. Ang masakit nito, sa kabila ng lahat, hindi na niya nasunod ang kalooban ng Diyos. Nasunod na ang kanyang kalooban. Kaya maraming Kristiyano hanggang ngayon na hindi mapagtatagong-tagumpayan ang pagsamba ng araw ng ikapitong araw. Wala pa. Amen. Hindi masunod ang kalooban ng Diyos. Pero hindi lahat. Ikaw na nakaupo riyan. Amen. Ikaw na nakikinig ngayon sa salita ng Diyos. Mapalad ka dahil narinig mo ito. Amen. Na ibig sabihin na ang araw pala ng pagsamba, kailangan ay hindi maging hadlang ang iyong pangangailangan. Amen. Narinig mo na ang araw pala ng pagsamba sa ating dakilang Diyos na buhay ay hindi maaring makahadlang anuman ng bayarin sa pamamahay na iyong tinitirihan o tinitirhan. Nasa madaling sabi, sa ating bilang Kristiyano, kailangan mangibabaw sa puso natin na masunod ang kalooban ng ating Diyos. Amen. Sapagkat hindi pinag-uusapan dito kung mayaman ka o mahirap, may pinag-aralan ka man o wala. Amen. Ang pinag-uusapan po dito, kapag ikaw ay sumampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay at maging sa ating Panginoong Jesucristo, bibigyan kanya ng silid na kailanman ay hindi mananakaw o masisira ng kalawang. Silid na kung saan na punong-puno ng pag-ibig, punong-puno ng kapayapaan, punong-puno, amen, ng atensyon ng ating dakilang Diyos na buhay. Dito sa mundong ito, pasalamatan mo na lang kung ikaw ay napapahalagahan ng tao. Amen. Bonus na lang ng Diyos yun. Napapahalagan ka ng amo mo. Amen. Napapahalagan ka ni nanay, ni tatay, ni ate, ni kuya. Amen. Ng kaibigan, isama na natin si lolo't si lola. Amen. Kung nararanasan mo ang pagpapahalaga ng tao sa buhay mo, magpasalamat ka sa Diyos. Amen. Dahil dito pa lang, dahil sumusunod ka sa Panginoon, pinararanas na sa iyo na upang ikaw ay magkaroon ng kagandahan sa puso. Amen. Ipagpatuloy po natin. So, ang sabi po dito sa verse 3, at kapag naihanda ko na kayo ng matitirhan,
ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroroon. Grabe talaga ang pangako ng Diyos sa lahat ng mga sumusunod, sumasampalataya, naniniwala sa Kanya. Amen? Tingnan niyo po, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo po ay umalis. At ngayon, alam po natin sa panahon ngayon, siya po ay nasa piling ng Ama na nasa langit. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid ko, malinaw at maliwanag na sinasabi niya, kailangan po natin magpatuloy sa ating ginagawa ngayon, sa ating pagsamba, sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Amen? Sa paggawa ng mabuti, yung kalugod-lugod sa Diyos, na kung ano man ang ginagawa mo sa buhay, nagtatrabaho ka man, nagninegosyo, nag-aaral ka man at marami pang iyong ginagawa, kapatid ko, saan ka man lugar, saan ka sulok, dinala ng panahon, wag na wag mong kakalimutan, sambahin ang ating dakilang Diyos na buhay. Gaya ng narinig natin kanina pa sa ating mahal na pastora, upang makita ang pagiging Kristiyano ng bawat Kristiyano, kailangan makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa paraang gawa ng galing sa Diyos, na ibig sabihin na kaluguran ng Diyos. Amen? Na kahit hindi ka na nakikita ni sister, ni brother, amen, ni pastor, ni pastora, doon sa kabilang lugar na kung saan ka naroon na hindi ka nakikita ng kapatiran, kailangan makita ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Dahil alam niyo po mga kapatid ko, kahit hindi tayo nakikita ni pastora, ni pastor, amen, pero may nag-iisa pa lang nakakita at nakatingin sa ating mga buhay. Walang iba kundi ang ating dakilang Diyos. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. So malinaw na sinasabi ng ating Panginoon, siya daw po ay babalik. Amen? Isa-isa pong kukunin ang mga nananampalataya sa Kanya, na ibig sabihin, kukunin niya para hindi na mahirapan pa. Amen? Hindi na mamumroblema pa. Tama po mga kapatid ko, dadalhin doon na kung saan, doon sa pangako ng Diyos, doon sa bahay ng Amang nasa langit. Alam niyo po, kung isip-isipin mo, di ba, wala ka mang anuman dito sa ibabaw ng mundo ito. Pero sa kabila ng lahat, dahil naniniwala ka sa Kanya, balang araw, magkakaroon ka ng bahay sa langit. Amen, na kailanman ay hindi mo na kailanganin pa ang mga pangangailangan sa araw-araw ng buhay dito sa ibabaw ng lupa. Tama po mga kapatid ko. Dahil doon, lahat doon ay wala ka nang puproblemahin pa. Ang Diyos na po ang magmamaniobra sa bawat buhay at sa mga nananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. So, hintayin po natin ang pagbabalik ng ating Panginoon. Tama po, ang problema eh. Masyado kang mainipin eh. Amen. Hindi pa nga bumabalik ang Diyos, naiinip ka na eh. Ano bang gusto natin? Makuha agad ang pinangako ng Diyos? Tika lang mga kapatid. Kaya ang sabi ng Panginoon, malinaw na sinasabi niya rito, na sumampalataya ka sa Diyos, ganun din sa ating Panginoon. Ibig sabihin mga kapatid ko, habang ikaw ay nabubuhay, amen, habang ikaw ay lumalakad, kung ano man ang ginagawa mo sa mundong ito, manatili ka sa pananampalataya sa Diyos hanggang wakas ng buhay, upang nang sa gayon ang minimiti mo, ang minanais mo na bahay na matitirhan ay ibibigay nga yan ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabi-sabi na palakpak sa ating Panginoon. Bawal mainit, mga Kristiyano. Amen? Kung ano ang sinabi ng Diyos na narinig mo, nabasa mo, napakinggan mo, hintayin mo. Amen? Dahil ang buhay dito sa mundong ito, hindi ito paligsahan. Amen? Na kung anong mayroon ang tao, gusto mo mayroon ka rin. Kung ano ang natanggap ng tao, gusto mo tanggapin mo din. Bakit hindi ka magtsaga? Magtiis-tiis ka lang. Magtrabaho ka kung gusto mo magtrabaho. Amen? Pero wag mong kaliligtaan yung gusto ng Diyos sa buhay mo. Para nang sa gayon, ang gusto mo ay ibibigay ng ating Panginoon. Kaya, sabay-sabay na palakpak sa Diyos. Amen? Kailangan lang talaga natin magtiis sa buhay na ito. Amen? Siyempre, may problema ka. May problema ako. May problema sila. Tama? Halos lahat na lang tayo may mga problema. Mga problema ka, dapat yan ay magiging magmaniobra sa atin para tayo hindi makapagsamba. Huwag naman kapatid. Huwag po. Amen? Kung may problema ka,
ibigay mo sa Diyos. Huwag kay kumari. Huwag kay kumpare. Huwag kay nanay, kay tatay. Amen? Ang Diyos lang. Ang Diyos lang ang magbibigay solusyon ng problema mo. Amen? Huwag sa pira. Dahil kailangan mong pira, kailangan mong magtrabaho. Although na kailangan ng tao yan. Eh kung hindi ka naman makapasama ng araw ng linggo, huwag ganun kapatid. Mapapahamak ka lamang. Amen? Pero dahil kailangan mo ang lahat ng yan, tama po, gusto mo ang lahat ng yan, kailangan mo maranasan ng biyaya ng mundo ito, bigay naman yan ng Diyos yan. Pero kailangan mo talaga magtiis, magtsaga, na ibig sabihin, wala kang bigas ngayon para mamaya sa tanghalian, pero nandiyan ka sumamba. Inuna mo ang Diyos eh. Amen? Lahat ng mga kailangan mo, talagang nandiyan yan. Lahat naman tayo may kailangan, hindi lang ikaw. Amen? Pero kailangan sa buhay na ito, maging matalino tayo sa paraang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tama po, mayroon kang bayarin, araw ng linggo, dahil kailangan mo, amen? Eh pero dahil Kristiyano ka, kailangan mangibabaw po yung pagiging Kristiyano mo. Yung pagtiwala mo sa Diyos, yung matindi ang pag-ibig mo sa Diyos, tukso lang, kumakalog-kalog na yung puso mo, yung sa pag-ibig sa Diyos, inuuna mo, alam mo, ang kailangan mo sa buhay, tunay na idaragdag ng ating dakilang Diyos sa buhay, ay inuuna mo siya. Amen? Sinabi ng Matthew chapter 6, verse 33, higit sa lahat na pagsikapan ninyo na kayo ay mapagharian ng Diyos. Amen? Dahil lahat ng bagay na ang kailangan ninyo, kung ito ay kalooban ng Diyos, pawang ibibigay at idaragdag ng ating Panginoon. Siya po ang may sabi yan. Pero, kailangan na po natin magtiis, magsaga sa ibabaw ng mundo ito. Kung anong mayroon ka, pasalamatan mo na lang ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen? Ganun kabuti ang Diyos, hindi niya hayaan na tayo po ay mapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay maligaw ng landas. Gusto niya na matanggap natin ang kanyang pangako. Amen? Kailangan lang po talaga natin mga kapatid, magtiis, magsaga. Kung anong nararamdaman mo, nararanasan sa buhay na ito, run to God. Manalangin ka. Mananalangin din ako. Ganun po ang ating gagawin. Bakit? Kailangan po natin na manalangin sa Diyos sa ating mga nararanasan sa mundong ito. Dahil alam niyo po mga kapatid, kung hindi tulungan ng Diyos ang bawat tao, wala pong magagawa. Ang doktor, hindi po masama na may doktor po. Amen. Wala rin magagawa ang pera. Amen. Kung hindi pa hinulutan ng Diyos. Pero, wala ka man sa ibabaw ng mundo ito. Kung ano man ang naranasan mo, masama ang pakiramdam mo, pero sumasamba ka. Amen. Inuuna mo ang kalooban ng Diyos. Hintayin mo. Amen. Ang pangako ng Diyos, hindi lang bahay na silid ng iyong matutulugan, kundi maging kagalingan ng iyong sakit nararamdaman. Amen. Eh siyempre, ganun na lang ginagawa ko. Ano magagawa ko? Una, wala naman akong kayamanan. Kung magkasakit ako, wala akong pantustos. Amen. So anong gagawin ko? Eh di, maniwala na lang ako sa Diyos. Manampalataya na lang ako sa Panginoon. Eh wala naman eh. May pira nga eh. Yung may mga pira nga eh. Minsan nauna pang mawala. Amen. Eh kung mawawala naman tayo sa mundo ito at hindi naman yun may iwasan at huwag tayo matakot, eh kung naniniwala ka sa Diyos, amen, ito na nga na dito, may kamatayan sa lupa, pero kung nananampalataya ka sa Diyos, may buhay na walang hanggan. May sabay lang lapag natin sa buhay. Amen. Tutuloy po tayo. Ang sabi po sa verse 4, at alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Oh, alam niyo na, Christian, alam niyo na kung saan ang daan patungo sa pupuntahan ng ating Panginoon? Alam niyo na? O, salamat sa Diyos. Amen? Dahil alam ko naman na talagang lumalaban tayo, nagpabasa tayo ng Biblia, sinisikap, pinipilit, alam na natin kung saan ang daan, kung saan pupunta ng ating Panginoon. Alam natin, tama ko? Amen. Ito ang problema. Problema naman. Ngayon alam mo na ang daan, amen, na pupuntahan ng ating Panginoon, eh bakit ikaw, lumilihis ka pa rin? Sa paraang ay hindi pagsamba, sa hindi pagbasa ng Biblia, sa hindi pananalangin, lumilihis ka pa rin. Ha? Tama po mga kapatid. Baguhin natin ang sitwasyon ng buhay. Baguhin natin ang ating mga pananaw. Amen?
Kung ikaw ay lumilihis sa araw ng gawain, wala ka, hindi ka masumpungan, baguhin natin. Amen? Sa araw lang ikaw ay mayroong nararanasan sa buhay na ito. Mayroong kang bigat na nararanasan, makikita ka ngayon dyan sa simbahan. Balik ka rin natin ang sitwasyon. Ang dami mong problema at pagsubok, pero nalayan ka nakaupo. Amen? Bakit? Dahil alam mo na sa iyong pagsunod sa ating Diyos na buhay, ay matatanggap mo ang kanyang mga pangako. Mga pangako na kung saan na hindi kaya ibigay ng tao. Na hindi kaya ibigay ng trabaho, ng pag-aaral. Walang masama riyan. Nag-aaral ka, amen, magkakaroon ka ng kaalaman sa mundong ito, magiging valedictorian ka. Hindi ko masama yan, mga kapatid ko. Kung natapos mo ang inaral na yan, amen, pasalamatan mo ang Diyos, pero hindi dapat nagtatapos dyan. Kailangan higit pa riyan sa ikaw ay nakatapos sa pag-aaral na ating sisikapin, amen, sa pag-aaral sa buhay nito. So di pagsisikapan pa natin lalo ang karunungan na nagmumula sa Diyos na magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. Amen! Buhay na kung masakit-sakay na palakpak sa ating Diyos na buhay. Kung ikaw may tinapos, may pinag-aralan ka, makakapagtrabaho ka na magandang trabaho. Amen? Sisweldo ka ng napakalaki, limpak-limpak na salapi ika nga ng mundo. Tama po? Walang kasama niyan. Ituloy mo yan. Gawin mo yan. Amen? Pero higit yan, gawin mo rin ang kalooban ng Diyos. Para lang sa gayon, habang tumatagal, lalo kang pinagpapala ng Diyos, at higit sa lahat, ang gusto ng Diyos na pagpapala na maranasan mo at matanggap mo ay buhay na walang hanggan. Sabay-sabay na palakpak sa ating Panginoon. Amen? Ang problema kung saan-saan ka pumapasok Amen? Kung saan-saan ka dumadaan ang sabi ng salita ng Diyos, pumasok ka sa makipot na pintuan. Pero, pumapasok ka doon sa maluwang na daan. Tama po? Ito po ang sinasabi po ng Mateo chapter 7 verse 10 hanggang 14. Pumasok kayo sa makipot na pintuan sapagkat maluwang ang pintuan na at malapad ang daan papunta sa kapamakan. Amen? At ito ang dinaraanan ng marami. Tingnan niyo po mga kapatid ko. Malinaw na sinasabi ng Biblia, pumasok ka sa makipot na pintuan. Amen? Napakahirap naman kaya yun. Hirap, no? Sa makipot na pintuan, pinapapasok ka. Paano kung 600 pounds ka? Makakapasok ka? Diba? Tingnan niyo po mga kapatid ko. Pakinggan po natin. Makipot na daan ang gusto ng salita ng Diyos na dapat mong daanan. Bakit daw po? Kasi daw po, doon sa maluwang na daan, doon daw po ay nagdudulot ng kapahamakan sa mga dumaraan na luwang na daan. Amen? Ganito po yun. Dito muna po tayo sa maluwang na daan. Ang sabi ko doon, sa maluwang na daan kung bakit napapahamak ang marami, dahil siyempre bilang tao, gusto mong lumaki sa layaw, gusto mong walang makakapigil sa'yo, gusto mong sarili mo masusunod. Amen? Gagawin mo ang lahat ng gusto mo. Amen? Kaya maraming mga tao na nagpapatuloy sa mga bisyo ng kasalanan. Isa po sa mga maluwang na daan. Amen? Kaya maraming tao na naliligaw ng landas, maraming sumasamba sa Diyos-Diyosan. Amen? Maraming mga taong nangangalunyat, nakikiapit, masakit pakinggan, ngunit totoo. Tama po? Iyan po ang mga maluwang na daan na kung saan nagdudulot ng kapamakan, mga kapatid. Tama? Amen? So, ano pa ang maluwang na daan? Hindi lang po doon sa mga bagay na yun, kundi sa masasamang mga ugali. Tama po? Pero alam nyo, ikaw na nakaupo dyan, huwag ka mag-alala. Huwag ka mag-alala, sabihin mo sa kapatid, huwag ka mag-alala. Dahil dito sa Jesus Maylat, binabago na tayo ng Diyos. So, ibig sabihin mga kapatid, dito sa mundong ito, na talagang na maraming napapamak at gusto daanan ng marami. Kaya alam mo, baguhin na natin ang ating buhay. Kailangan sa makipot na po tayo na daan, dumaan. Doon po sa kalooban ng Diyos. Araw, dito po sa Jesus My Life Church, dito sa Jesus My Life, ang gawain po rito, mayroon pong hermeneutics sa Huwebes, mayroon pong prayer fasting Sabado, mayroon pong Church fasting araw-araw, mayroon pong mga Bible study. Yan po ay makipot na daan.
Amen. Susunod ka na lang, maraming mga sagabal sa buhay, pero kung matupad mo ang kalooban ng Diyos, magkakamit ka ng buhay na hindi mo inasahan, buhay na walang hanggan. Amen. At last verse. So ang sabi po dito, sumagot si Jesus. Ang sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Mga kapatid ko, walang ibang daan kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Wala kang ibang gagawin kung sa buhay mong ito, kundi ang sumamba sa ating Diyos na buhay. Magbasa ka ng Biblia, manalangin ka, gumawa ka ng mabuti, magpakabait ka sa Diyos. Gawin mo ang gusto ng Diyos. Gaya ng sinasabi ng Hebrew chapter 10 verse 25 na huwag kakaligtaan ang mga gawain. Amen. Mga iba't ibang mga gawain. Ibig sabihin, hindi lang hermeneutic, hindi lang prayer, pati lahat ng gawain ng Diyos, gawin mo. Amen. Din ang lahat ng yan. Tunay nga na ang pangako ng Diyos. Siya ang daan, ang katotohanan, ang buhay patungo sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Mga kapatid ko, uulitin ko. Huwag na po tayong dumaan sa mga bagay-bagay na magbibigay at magdudulot sa atin ng kapahamakan. Doon po tayo dumaan. Na kung saan, gagawin naman tayo. Doon po, sa may lalang ng mga tao. Amen. Walang iba, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Minsan pa, palakpakan natin ang Diyos na buhay. Magandang tanghali po sa inyong lahat, at ang lahat po ay nangyayaan tumayo, at tayo po ay awit sa ating dakilang Diyos na buhay.